we are live. Thank you, Lord, for we are alive. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. It's January 21, 2026. Coach Chase Libiran, makakasama niyo po together with my partner. Yes, brotherly yours po, Martley T. Isidro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, thank you Brother Mark for serving with me at salamat po sa inyo mga kapanalig for joining us. At saktong-sakto po, no? As we start itong ating programa, ayan, mapag-uusapan natin, no? Even yung ating gospel for the day taken from Mark chapter 3 verses 1 to 6. Sakto, Brother Mark, Mark rin yung ating good news at gospel. Yes. Siguro dahil sa nag-celebrate si Brother Mark ng birthday. Happy birthday, Brother Mark. Thank you. How was your celebration, brother? Nako, full of surprises kasi sabi ko wag akong paghandaan pero pinaghandaan ako ng aking asawa. Yan yun, bumaha ng pagbati. Ayan, ako definitely. And at the same time, syempre, we celebrate your life and all the great things no, that God is doing sa iyo. And Amen. syempre, nandiyan din yung ating mga celebrants no, ng month of January. Nako, let us know kung sino po yung mga nagsi-celebrate ng mga birthdays para ma-shout out natin. Ilagay nyo lang dyan sa comment section. And of course, no, we pray for them. No? And we invite everyone as well to share with us no, ang inyong po mga prayer petitions. No? Bukod sa inyong mga pagbati at join us no, in the conversation. No? Very grateful tayo, Brother Mark, kasi kasama natin dyan sa studio, no, si Brother Kenneth at si Kuya Edgar. Kuya Edgar, thank you so much no, for your service. At Brother Mark, ano ba ang ating question for today? Ayan, yan. Mga kapanalig at kagabay, as we start or continue rather this brand new year, ang ating pagninilayan is ano ang tagumpay o kagalingan na kailangan mo na mula sa Panginoon? O, di ba? Kahit na tayo ay umusad na no, sa buwan ng Enero, definitely, ano yung mga nangyari na, at sa ating buhay, kailangan natin talaga no, ng Panginoon tagumpay na ating hinihiling sa ating buhay, sa ating trabaho, in everything that matters most to us, no? At sa buhay pamilya, sa buhay kalusugan, no? Most especially yan ang topic natin, brother, sa ating series ngayon sa Feast. And syempre, nandiyan rin yung kagalingan, of course, based no, sa ating gospel for the day. Brother Mark, feel free to share. Ikaw na mauna. Ayan, syempre, alam ko po lahat naman tayo may gusto mapagtagumpayan ngayong taon yan. Health goals, relationship goals, career moves, financial stability, lahat yan kasama sa listahan ko. And maybe most of us siguro, tama po ba? At kahit planado, naka-layout, naka-vision board, at naka-New Year's resolution pa nga, may mga laban talagang hindi natin kayang harapin mag-isa. At siguro yan ang pinapaalala ng ating first reading ngayon sa 1 Samuel chapter 17. Ito yung moment na hinarap ni David si Goliath. Lahat ng tao, pati si King Saul, walang bilib sa kanya. Kasi si David, that time, bata pa lang, tapos walang armor, walang military training. Pero harapan niya sinalubong si Goliath. Isang problema na imposible sa mata ng tao. But what made him victorious, it's not just the slingshot, not just the stones. It was his declaration of faith na the battle belongs to the Lord. At grabe no, dahil naniniwala siyang kasama niya ang Diyos, nagawa niyang manalo sa laban na hindi nila kaya mapagtagumpayan ng mag-isa. At ako, Brother JC, bilang young, newly married at magulang, mas lalo kong nararamdaman sa past few years of my experience na hindi pala ako Superman. Ang daming bagay na hindi ko po kaya mag-isa. Kung saan ako kulang, doon naman may strength ang asawa ko. At minsan, pati anak namin nagtuturo ng lessons. Yung innocence, trust at joy nila. Totoo nga, kasi sabi nila, family is a gift God gives so we don't fight alone. Sa finances naman, ako, lagi kaming challenge to budget, to save, to plan. Pero hindi namin namamalayan, may mga unexpected blessing na dumarating, parang slingshot moments. Yung small tools, small graces, pero ang laki ng nagagawa. And now, as we enter this new year, syempre gusto ko rin pong manalo sa mga goals ko. Pero habang nagpaplano kami mag-asawa, nare-remind ako, hindi sapat ang galing, hindi sapat ang strategy. Kailangan namin ang grace ni Lord yan. Kailangan ng guidance para hindi ma-distract, discipline para makafocus, humility
para magpatulong and openness to new opportunities or even God's redirection. Kaya babalik tayo dun sa tanong natin, ano ang gulayat mo? Ano ang area ng buhay mo na kailangan mong sabihin gaya ni David, Lord, the battle is yours. At mga kamatalig, hindi natin kailangan maging Superman. We just need to be surrendered children to God. Kasi sa laban ng buhay, hindi kailangan lakas lang natin, kundi lakas na galing sa Diyos. Yan. Amen po ba? Amen. Ako, Brother Mark, maraming salamat sa iyong pagbabahagi and definitely, yung ating Thank you, mga thank you. kapatid, brothers and sisters, they're also inspired, no? By what you're sharing with us. Sakto naman talaga, no? Importante na yung ating mga laban sa buhay ay talagang idinudulog natin sa Panginoon Diyos, no? Of course, Yes. we came from two different big events, no? From Mm-mm. the Pista ng Quiapo sa Poong Nazareno, no? At Yes. syempre, ito kakatapos lang ng sinulog no, sa Yeah. Cebu. At Diba, makikita Santo mo Niño? na lahat talaga, yes, fit senior, no? Na lahat ng mga tao sa kanilang buhay, lahat patungo sa Panginoon Diyos. At syempre, Amen. dahil natapos na yung event, yung kanilang experience, they bring it back no, sa kanilang pang-araw-araw na buhay, no, sa Mm-mm. kanilang mga ah, mga challenges, no? At doon sila humuhugot ng lakas, no? Kaya yes, may mga gulayat sa buhay natin, may mga pagsubok, pero wag nating kakalimutan na kasama natin ng Panginoon Diyos, no? Amen. Sa akin naman, no, masasabi ko na ang tagumpay o kagalingan na kailangan ko na mula sa Panginoon, definitely yung kanyang presensya. Kasi Mm. araw-araw tayo ay nagdesisyon sa ating buhay, no? 'Di ba? Oo. Ayan, sa mga kapalagi natin, masyado tayong paladesisyon, no? At minsan yung mga desisyon natin, big or small, 'di ba? Minsan mali ang ating diskarte, no? Mali ang ating Mm-mm. desisyon. Kasi nagsarili tayo. Pero pagka ito ay hiniling natin ng gabay, no, sa ating Panginoon, at syempre, we also ask the Lord, no, to send us the right people to be with us, to journey with Mm-mm. us, no? At least alam natin na hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay at Amen. kasama natin ang Panginoon Diyos. And let's be reminded na we're not coming from defeat. We're coming from the victory of the Lord, no? Dahil sa ang Amen. Panginoon Diyos, di ba nga, ay nagtagumpay, no? Nagapi niya ang kasalanan at kamatayan, no? After 3 days, di ba? He rose again. Ibig sabihin, ang kanyang pagbangon ay simbolo sa atin, no? Na kung nagawa ni Jesus, kakayanin rin natin kasi kasama natin siya. Ayan. At Amen. magkakasama tayo, mga Amen. kapalalig. Ako, maraming salamat, Brother Mark. No? High five tayo, high five, high High five. five. Ganda ng sharing Ayan. mo, bro. Very inspiring. Thank you so much. No? At alam mo, speaking of tagumpay, dito sa ating question nga, no? We want to invite everyone. Again, ano ang tagumpay o kagalingan na kailangan mo na mula sa Panginoon? We also want to let you know na kakatapos lang po no, ng Light of Jesus Family Leaders no, retreat. At ang gandang makitang sama-sama no, ang ating mga leaders no, from Luzon, Visayas, Mindanao, at may mga international pa na delegates. Hindi lang ito Mashallah. mga builders at kanilang pamilya, but this also includes yung ating mga Feast Mercy Ministries. No? Kaya maraming salamat to everyone who made this possible. Ang ating pong naging tema ay Work, Mark, ayan, di ba? Mark for Mission. No? At kumbaga lahat tayo ay meant no to serve, meant to be more, and definitely meant to represent no and to shine the light of Jesus. Kaya salamat no kay Brother Randy Borromeo, ang SPR TV team, ang lahat ng mga naging bahagi nito para mangyari talaga no. Sobrang refresh, recharge after nito, ready na ulit na sumabak sa mission. Yes. Ayan. At ayan, Brother Mark, no, letting people know na ang gabay ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga, Philippine time. Kapag Sundays, it's 8 to 9 ng umaga. Tayo po ay napapanood na ngayon sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, at sa Facebook live stream natin sa DCRD 846, sa YouTube natin, sa Veritas PH. Ayan, sa live stream po ng Light of Jesus Family, napapainggan rin po sa Signal Cable Channel 313 at e-radio portal. Pwede po kayo mag-text sa amin at 0918-837-4827 or 0918 Veritas. And we will be reading yung mga comments ninyo maya-maya lang ng konti. Brother Mark, ang ating series ngayon sa Feast ay With All Your Strength at Loving God with a Healthy Body. No? Amen. So far, nakatapos lang ng first part natin on why do we need to talk about faith
no? Ngayong darating na Sunday, pag-uusapan natin, sleep is sacred. Naku, napakahalaga Yes. po ng ating mga tulog, no? Kaya kung every gising is a blessing, every tulog is also a blessing, no? A Amen. gift to us. So yan, something to look forward. At mamaya po, no, pag-uusapan natin sa Feast You Belt live event, no? Balik na po tayo. January 21, Wednesday, 6 p.m. Yan po ay gaganapin sa St. Joseph Retreat House sa Sampaloc, Manila. At ito po ay inside the National Shrine and ito po ay sa parish of Our Lady of Loreto. No? This is very near Legarda station ng LRT2. So, sana po magkita-kita tayo. Ang ating topic ay Trust Your Watchman. Ayan. Brother, manalangin na tayo. Let's come before God in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at tagu-umapaw na kasaganahan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking tinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos, at dahil ako ay pinagpala ako ang mundo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. At tayo po ay dadako sa ating kwentong gabay na ibabahagi sa atin ng ating kasama, si Brother Rack Cleo. Brother Rack, take it away. Thank you, Brother JC. Ang pamagat ng ating kwentong gabay ay Kapag Walang Nangyari, na isinulat ni Tess V. Atienza. At ito ay inspired sa 1 Samuel chapter 17, verse 32 to 51. Halos 3 dekada na ang nakalilipas, napansin ko ang 2 linya sa pagitan ng mga kilay ko, tulad ng numerong 11. So paano, kailan at bakit sila sumulpot? Nagtatrabaho ako noon sa aming maliit na negosyo at nahihirapan akong isabuhay ang pamantayan ni Kristo. Maiksi ang pasensya ko at masyado akong perfectionista maging sa pakikitungo sa mga tauhan. Nananalangin ako at nagsikap na maging mas matyaga sa mga tao, ngunit walang nangyari. Hanggang sa matutunan ko ang centering prayer, isinuko ko ang kahinaan ko sa Diyos at hinayaan ko siyang kumilos sa aking kalooban. Kung paano hindi ko na malaya ng pagsulpot ng mga linya, hindi ko rin napansin kung kailan at paano sila nawala. Maaring ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya upang ayusin ang ating mga problema, ngunit walang nangyayari. Sa ganitong panahon, kailangan natin magtiwala sa Panginoon na ang labang ito at sa Kanya palaging mayroong tagumpay. Pagnilayan. Ano ang pinagdaraanan mo sa iyong sarili at sa mga ugnayan? Dalhin mo ito sa Panginoon at pahintulutan mo siyang gabayan at ipanalo ka. Diyos na aking tagapagligtas, iligtas mo ako mula sa financial challenges. Nagtitiwala akong mapagtatagumpayan mo ito para sa akin. This reflection speaks directly to those who are working while building a startup business. Yung may sweldo sa isang kamay at may pangarap sa kabila. Pero parang mabigat, no? May trabaho ka sa umaga, may negosyo ka sa gabi or sa weekend. Ganun din, no? May deadline ka sa office, may bill sa bahay, at may negosyo ka na hindi ka sigurado kung kailan aangat. So you're doing everything you can, diskarte, tipid, hassle, pero may mga buwan na parang walang nangyayari. Trust me, I've been there. May season sa buhay ko na may trabaho ako habang binubuo ko yung negosyo. On paper, tama lahat. May plano, may effort, may sipag. Pero pagdating sa bayaran, parang kulang pa din. Kahit anong compute ko, parang laging may butas. Doon pumapasok yung quiet praying. Sabi ko, Lord, hanggang kailan? Actually, hindi ito complain, no? Isa itong restless prayer. Yung kwento na shinare ko sa inyo, it reminds us of one hard truth. Kay Yahweh ang laban nito. Hindi ibig sabihin nito na titigil ka na sa pagtatrabaho or iiwan mo na yung negosyo. Ang ibig sabihin nito, you need to stop carrying the cross na hindi naman talaga sa'yo. Minsan, akala natin yung financial breakthrough dapat malakas, biglaan, obvious, no? Pero kadalasan, tahimik itong dumarating. Isang connection, isang client, isang decision na hindi mo sinasadya or hindi mo pinilit. Sabi nga sa salita ng Diyos, the Lord will fight for you. You need only to be still. That's from Exodus chapter 14, verse 14. Being still ay hindi katamadan, no? Ibig sabihin nito, stop panicking, stop worrying.
na parang ikaw lang ang may hawak ng lahat. Ginagawa mo yung kaya mo today, yung trabaho, yung negosyo, pero ang resulta, dapat ipagkatiwala mo kay God. Kung nasa season ka ng kakulangan ngayon, hindi ibig sabihin mali yung landas na tinahak mo. Maaring inaayos ng Diyos yung timing mo, yung character mo, and yung capacity mo. God is working behind the scenes, even when the numbers don't show it yet. I declare this week, God is your provider. He sees your effort, your sacrifices, and your faith. Kay Lord, ang laban na to. And He will not fail you. Even in times of difficulty, my challenge to you, be a blessing to others. Back to you, Brother JC. Amen. Maraming salamat, Brother Rock, Cleo. At salamat kay Sister Tess Atienza, no, for writing ang kwentong gabay natin. At magkakaroon po tayo ng quick break, no, Brother Mark. At sa pagbabalik natin, pag-uusapan natin muli ang topic natin, ano ang tagumpay o kagalingan na kailangan mo na mula sa Panginoon. Welcome back sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa paggising. It's January 21, 2026. Kasama niyo po Coach C. Silvia with Brother Mark Lee Isidro. Ayan. Brother Mark, tamang-tama. Ayan, Yes. bawat umaga ay panibagong pag-asa. Gising na kasama ang Gabay sa Biblia. And we want to thank ang ating pong mga kapanalig who are joining us right now, yung mga nagbibigay ng mga comments dito, no? Pabasahin natin, no? Si Antoinette, sabi niya, blessed morning po sa ating lahat. Happy birthday, Brother Mark. Ang gusto po namin mapagtagumpayan na ay makapagsimula muli sa bagong trabaho ang aking asawa at magkaroon ng na maayos, malusog at na pamilya. Kasama ang ama at sentro ng aming buhay. Amen. Salamat sa iyo, Antoinette. Dito, nanonood din si Sis Ami. Thank you, Sis Ami. Part of our team. Si Malu naman. Good morning po, Coach Stacy and Brother Mark. At thank you, Lord, for another day. Light for all the blessings. Si Grace, ayan, bumabati rin sa atin. Si Enyang. At si Imelda, pangalan niya ang nanay ko, no? Every kissing is a blessing. Siya ay sa Fresco Plaza Rizal o Real QZ. Ayan, thank you po. At ito sagot ni Grace, no? Ang ganda ng sharing niya. Ang David at Gulayat sa aking buhay. Ang gulat ang aking buhay ay sunod-sunod na may bibigat na pagsubok na aking hinarap. Naranasan kong mawalan ng mahal sa buhay, masunugan at dumaan sa matinding pagsubok sa pagkakaroon ng cancer. Bukod pa rito, naging krus ko rin ang mga toxic na tao at sitwasyon sa paligid ko na tila lalong nagpaabigat sa aking dinadala. Maraming pagkakataon na pakiramdam ko ay napakaliit ko, mahina at parang hindi ko nakakayanin tulad ni Gulayat sa harap ng tulad ni David sa harap ng higanting si Gulayat. Ngunit tulad ni David, hindi ako umasa sa sarili ko lang lakas, kundi sa Diyos. Amen. Sa kabila ng lahat, salamat sa Diyos dahil sa pamamagitan ng paglilingkod, pananampalataya, binigyan niya ako ng lakas ng loob, pag-asa at tibay ng puso. Sa tulong at awa ng Diyos, napagtagumpayan ko ang mga pagsubok na akala ko ay hindi ko nakakayanin. Tunay na ang Diyos ang aking sandata at sandigan sa bawat laban ng aking buhay. To God be the glory. Salamat sa Diyos. Ako, salamat sa iyo. Hallelujah. Ang ganda ng pangalan niya, Grace, no? Saktong-sakto. Mm. Ito, si Maria Divina, mapagpalang araw, Nieves, from Nevaisia, at si Gemma. Sige po, just keep it coming. Salamat po sa mga like, sa mga heart react, sa mga stars na pinapadala niyo. Brother Mark, before you read yung mga comments sa Light of Jesus Family, ito may mga nag-text rin sa atin. Ako, actually, medyo marami-rami. Salamat po sa inyo, ha. Si Kapanalig, ito, 51500, please include the Holy Mass souls of Melchor Venturina and Manuel Justo Quintos in Jesus' name. Amen. At si Kapanalig, ayan, sabi niya rin, no, si Nanay Dulce, hold on. Ayan, sabi niya Kapanalig 5603, buwabati sa atin, Viva Santo Niño, Pit Señor. Amen, no? Yeah. By the way, ang sabi ng Pit Señor, di ba, plea, no? To the Lord, no? Kung baga talagang lumapit tayo sa Kanya at wag tayong mahiya, no? Ayan, sabi niya, bless us, grateful for all the blessings for my family at paki-include in your prayers, no?
Ayan, salamat po Nanay Dulce of Las Piñas. Ito naman, si 1500 sabi niya, pagbabago ng pananaw ng buhay, mas lumalim pa no sa pananalig ko kay Lord, no? Kumapit sa kanya sa bawat pagsubok ng buhay, maging matulungin sa mga nangangailangan. Please include my daughters, Sam and Rain, in your prayers, no? At good health and praying for soul of my husband, si Bobby, avid listener from Bukawi, si Gina. Thank you po sa iyo. Ayan, si Kapanalig 2321 na bumabati sa atin. Pakisama sa prayer intention si Raquel, Rafaelita, Maria Corazon, at si Coralina Phenomenon. Ayan, mula po sa Lico, San Rafael, Bulacan. Salamat, no? Legionaries ng St. John of God, Parish, San Rafael, Bulacan. Kapanalig 2274, ito last na lang. Si Brother, may bumabati sa atin. At sabi niya, thank God for this new day, new blessings, for my family and myself. At birthday greeting today. Ayan. For my ate, Lita. Good health, complete healing for her. Amen. Thank you, Sister Concha. Ayan po. Ayan, brother, dyan sa Light of Jesus family, ano bang comment nila? Yeah, syempre yung ating mga avid listeners, yung Monching Makibaw, Sister Cathy Kalamlam, not watching from the Fairview, nagpapasalamat siya kay Lord for sustaining and giving strength daily. Ito, nag-declare rin si May Hilario ng God is my provider. Amen. Amen. Si Sister Lourdes, yan, watching from Antipolo, and minention or shinout out niya yung mga kakilala niya, si Arlene Biato, Catherine Biato Gaminde, and Gemma Magdaraog. And gamitin ko na rin itong opportunity nito na batiin rin ang aking ex-girlfriend na butihin kong asawa si Sheila na magbe-birthday po bukas. At saka yung aking tita Vicenta Tupas Valencia. Happy birthday po diba? sa inyo tomorrow. Ayan, happy birthday. Ako, marami nag-celebrate ng month of January. Speaking of that, no, ang aking ate will be celebrating her birthday next week, Ate Liza. At ang father ko naman, tumalakit na ang kanyang kaluluwa. Pero we also remembered him and prayed for him. January 15 naman, no? Ayan. Ako, salamat po mga kapanalig. Si Maria Teresa buwabati sa atin dito sa comment. Si Nita from Canada. Ayan, salamat. At si Rosenda, thank you po. Ayan, saktong-sakto, no, brother? We want now to share with them, no, itong pagiging natin, no, sa ating gospel. And just to give them the idea, ang ating gospel po ay taken from Mark chapter 3, verses 1 to 6. Pinagaling ang lalaking paralisado ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga, naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. Pinagmasdan ng ilang taong naroroon kung pagagalingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, upang may maiparatang sila laban sa kanya. Tinawag si Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. Pagkatapos, tinanong naman niya ang mga tao, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magligtas ng buhay o ang pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Titingnan ni Jesus ang mga tao nakapaligid sa kanya. Nagalit siya at nalungkot dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Pumalis ang mga Pariseo at agad nakipagsabuatan sa mga tagasunod ni Herodes upang maipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ayan, ako, Brother Mark, no, ang kagustuhan ng Panginoon Diyos ay kagalingan, no, Yes. para sa bawat isa. Pero hindi mo rin maiwasan yung mga tao, no? Iba silang mag-isip, ibang mag-isip ang Panginoon Diyos. At yan po mga kapanalig ang isang napakagandang panghawakan natin sa ating mabuting balita ngayon, na ang Panginoon Diyos ay isang divine physician, no? Gusto niya tayong pagalingin sa ating mga karamdaman. Hindi lang po ito physical, but also mental, sa ating emotional, sa financial, at relational, iba't ibang aspeto ng ating buhay. Kaya katulad po nung lalaki, di ba? Nung pag sinabi ni Jesus na halika rito, lumapit tayo sa kanya. At iunat natin, no? Ipakita natin sa ating Panginoon Diyos ang kailangan natin na kagalingan. Huwag tayo mahiyang sabihin sa kanya sa panalangin. Brother Mark, baka meron kang pahabol na sharing. Go ahead. Yes, siguro ang reflection ko lang dito,
Jesus healed on a Sabbath. Bawal sana pero tama yan. He defied the ordinary to bring extraordinary healing. So, pinakita niya na minsan, to win bigger victory, kailangan natin lumampas sa limit ng comfort, tradition, or expectation ng iba. Yeah, amen. So healing is in Jesus' hands. Ayan, kaya makapanig, saktong-sakto, no? At sa inyong mga prayer petitions. Ito, we want also to share na meron tayong mga resources sa feastbooks.ph. Of course, ang Didake, ang English version ng gabay na binabasa natin. Nandyan din po ang ating companion, ang ating mga, di ba, daily journal na hindi lang readings, but at the same time, you can write, no? Sa inyong po mga reflections. Ang Sabat, ang mga homilies ng mga pare. So, it's still not late, no? Pwede pa rin po kayong bumili niyan, available pa rin. At ito, ang Feast Magazine natin for the month of January, Start Small, Win Big, and I'm blessed dahil meron tayong contribution, no? Look at the brighter side, seeing good, doing good, and being good and doing good. So, available po yan sa feastbooks.ph, sa Shopee, sa Lazada, at sa TikTok Shop, of course, no? Alongside with Brother Bo's books as well, at ng ating mga Feastbooks authors. Ayan. Salamat po dahil kayo rin ay blessed to be a blessing. Salamat po sa inyong suporta sa Biyaya sa Radyo. Natutulungan natin ang ating mga Mercy Ministries from womb to tomb. At bisitahin niyo po ang peacemercyministries.com for more details. You can share your time, talent, and treasure. And let's continue the cycle of generosity. Invest in the mission impacting lives para po sa paraan ng pagtulong. Bisitahin niyo po www.biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving o kaya ng regular giving. And your giving goes a long way. Kaya maraming salamat po mga kapalalig. And mamaya po, magkita-kita tayo sa ating live event dyan sa St. Joseph Retreat House sa Sampaloc, Manila, inside the National Shrine and Parish of Our Lady of Loreto, near Legarda Station ng LRT2. Yes, nako Brother Mark. Just before we wrap up, meron pa yata humabol na text message, no? Thank you so much. Kapanalig 65559, sabi niya po, pakisama sa misa, prayers, good health, peace of mind, financial blessings. Kay Kuya Kid, ayan, Santo Niño, Plaridel, Bulacan. At salamat kay 2274, bumati rin si Concha. Thank you. Alright, thank you so much. Manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat po muli at nangusap kayo sa amin at ipinaalala niyo po na kayo po ang pagpagaling na Diyos. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, at iniuunat po namin ang aming katawan o bahagi na kailangan kagalingan. Itinataas po namin ang mga prayer petitions po namin at ang natanggap naming mensahe mula sa inyo. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Brother Mark, maraming salamat for serving with me. Salamat rin, no? Kay Brother Rack Leo. At yes, mga kapanalig, this is Coach Stacy Libia, nagsasabing si Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain ang katotohanan. Pete Senyor! Viva Santo Niño! Salamat, Brother Viva. Mark. Salamat po, mga kapanalig.